Don't let Monday steal your Sunday. What's up mga everyone? Sa araw na ito nga pala ay linggo. Sabi nila, there's much to love about Sundays. Nagsisilbing referee sa karamihan para pansamantalang tumigil mula sa kanilang pinagkakaabalahan. Araw kung saan ay sinasabing tayo na ay maghinay-hinay. Maghinay-hinay lang namnamin ang bawat moments. Araw kung saan ay nagpapaalala na mag-reflect tayo mula sa mga high and lows ng nakaraang week at mag-daydream sa mga pag-asa pang darating. Ngayong araw ay wala tayong day off dahil ang laki ng ambisyon natin. Kaya ipapabayad ko na lang kina amo. May appointment nga pala si Lola sa doktor at sasamahan siya ni Kuya Choi. Kaya kami lang ni Baby Choi ang maiiwan. Bago kami iniwanan ay pinagbili na ni Lola Chang na painumin ko daw ng gatas si Baby Choi. Oras ng alas 11 kung mag-crying siya. Pero kung wala naman ay kahit alas 12 ko na painumin. Sinabihan pa ako na luto na lang daw ako ng noodles for breakfast at bibili sila ng bread na masarap pag uwi. Umuo na lang ako at nagtsawla na sila. Buti na lang talaga at may saging. Kaya ito na lang muna ang kinain ko for my pang-umagahan. Pinarisan ko ng Vitasoy, tas dinagdagan ko na lang ng biskit. Sinasabay ko na nga pala pagkain ko ng pang-agahan at pagkarga kay Baby Choi kasi mukhang sinusumpong na naman at ang gusto lang ay kargahin. Oh my gosh, Baby Choi. Nilaro-laro ko muna siya at nung okay na siya kunti, ay nilapag ko siya sa kama ko para isalang ang mga labahin ko. Di ko pa napaandar yung washing machine ay nag-crying the little Baby Choi na naman. Kaya dali-dali ko itong tinapos at kinarga si Baby Choi. Nagsayaw-sayawan na naman kami at habang kargang sumasayaw ay sinasabay ko na yung pagtiklop sa mga damit niya. O diba? Multitasking is the susi lang talaga. Pati pagpunta ng comfort room ay kasakasama si Baby Choi. Ayaw niya pa ilapag, kaya no choice, dalhin na lang. Ayaw na ayaw ko kasi siyang iniiwang nag-iiyak na parang kinakatay na mamoy. Papatulugin ko na sana siya kaso nagliligalig kaya naman tinimplahan ko na lang ng gatas. Eksaktong alas 11 naman na kaya padididihin ko na lang para tumahan na saka ko patutulugin. Ganito talaga si baby pag sinumpong pahirapan sa lahat. Ultimo sa pagpapadidi hanggang sa pagpapatulog. 6:6 nga pala yung sukat ng tinimplang gatas ni Baby Choi. 6 na scoop sa 6 na ounce na warm water. Bago ko nga pala siya padidihin ay pinalitan ko muna diaper niya. Tas pinadidi ko na siya. Nang naubos na niya yung gatas niya, pinaburp ko na siya. Ito pala yung pinaka-importante. Pagkatapos mapadede si baby, pag-burpin siya para ma-release ang mga hanging na trap sa stomach ni baby while nagdidede at para mag-feel comfortable siya. Ayan, nang matapos ko na siyang pagatasin ay inilapag ko siya saglit para hugasan agad yung bottles niya at ilagay sa sterilizer. At medyo nagulat ako kasi tumawag amo ko at sabihin tanggalin ko daw yung towel na nilalaro ni Baby Choi at baka mapano na, o diba? Hindi ko sukat akalain na mahahawakan pala ni baby yun at isubo sa bunganga. Ipinatong ko lang kasi sa may bandang tiyan niya yung towel para hindi lamigin. Lahat-lahat ito nakita ni amo sa CCTV kaya dali-daling itinawag. Laking pasasalamat ko naman at tiyempong nanunood si amo sa CCTV kaya nakita niya at naagapan kung ano pa ang mangyari. Katakot-takot ang suffocation just in case. Dali-dali naman akong nagsorry at nagpasalamat at nakita niya. Niremind niya lang uli ako na wag nalagyan ng towel o anumang magaang bagay sa malapit sa kanya na pwede niyang mahila para iwas disgrasya. At dumating na nga sina Lola Chang at Kuya Choi. Lumabas nga pala ulit si Kuya Choi, hinatid lang si Lola Chang at nakipag-meet sa kanyang best friend para mag-biking sa Chongquan O. Ito yung gustong gusto ko sa alaga kong panganay, pagkat napaka-gentleman at napaka-maalagain sa mga tao sa kanyang paligid. Very sweet na apo, kapatid, anak at alaga. Kaya't laking pasasalamat ko at napakabait niyang bata, hindi ako nahihirapan sa kanya. Binantayan na nga pala ni Lola Chang si Baby Choi kaya prepare ko na mga lulutuin ko for dinner namin. Maglulumpia at pansit nga pala ako sa dinner namin ito kaya ginayat ko na mga gulay para iluto ko na lang mamayang alas 6. Pagkatapos kong gayatin yung mga gulay ay naglinis na ako. As usual, mapping pinaka-importante. Pagkatapos maglinis ay kumain ako ng tinapay na di ko alam kung pang lunch ba or merienda ko.
Di nga pala kami naglalunch ni Lola. Karamihan ay kumakain lang kami ng tinapay o mga protas, depende sa kung anong meron. Pantawid gutom lang ba? Pero okay lang sa akin yun kasi ayaw kong laging busog kasi napakahirap gumalaw lalo na at limited ang paggagalawan natin. Ayan, hinawakan ko lang ulit saglit si baby para makapagpahinga naman si Lola Chang dahil kagagaling lang niya sa doktor, mahirap na at baka mabinat pa. Buti na lang at parang nakakaunawa si baby, medyo bumait kaya natulog na lang at di na nagligalig. Pagsapit ng alas 5 ay nirap ko na nga pala yung mga lumpia ko. Medyo kinulang tayo sa estimation kaya yung mga lumpia natin may iba-ibang sizes. May mahaba, may maikli, may mataba at may mapayat. Ay ano ba yan? Ganyan nga pala ako mag-wrap ng lumpia, parang nahihirapan pero parang lang. Caring-caring naman kaya all goods maliban sa different sizes. Ayan, hinugasan ko na nga pala mga ginamit kong utensils o kitchenware. Basta yun na yun. Bago ipirito yung lumpia. Ayaw na ayaw ko kasing napupunduhan yung lababo while cooking kasi alam naman natin guys na mayat maya ang paghugas ng mga kaldero o palayok lalo na pag maraming putahe ang lulutuin. Hirap gumalaw pag may nakahindrance sa lababo lalo maliit lang. Usually karamihang kusina here sa HK. Nandamay yung kusina namin pala. Ayan, nagngawa nga ulit si Baby Choy kaya pinadidi ni Lola Chang. Habang abala nga pala ako sa kusina ay si Lola Chang nagbabantay kay Baby. Masarap daw kasi luto ko kaya ako na ang toka. Char! Laki ng ulo ay. Ayan, alas 5 na ng gabi o hapon. Basta kasjay at sinimulan ko ng ipirito yung lumpia kong different sizes. Di ko nga pala alam kung magugustuhan ni na Lola at Kuya ito kaya medyo kabado ako dyan. At dahil baguhan tayo sa kanila ay experimenting muna tayo sa mga ipinapakain natin sa kanila. At hinuhuli ko pa kung ano yung eksaktong lasa na gusto nila. Char! Lalo na at masarap magluto si Lola pero kung marunong kang magluto ay confidence ka for sure. Confident ka na mapapakain mo sila lalo na at simple lang naman ang mga panlasa nila. Oyster sauce, soy sauce at asukal lang okay na sila, nasasarapan na sila. Mas komplikado pa nga ang taste bud ng mga Pinoy Diyan, medyo natutupi yung confidence ko pag Pinoy nilulutuan ko sa totoo lang. Mabalik pala tayo sa lumpia at baka masunog na. Ayan, deep fry nga pala sa medium heat. At batch by batch, ang ginawa kong pag-fry sa kanila, lalo na at different sizes. At nung may naluto na, nag-try ako kumagat kung pasado na nga ba. And, kita nyo naman, yummy na yummy sa pagkagat si Chimay. Kahit napapaso, sige lang tuloy sa pag-alun-on, paglunok, pagnguya, whatever. Medyo palpak nga pala tayo sa pansit, kaya di ko na idinitalyado. Just a pasilip, kumbaga, o diba? Ayan, nang makaluto nami, kumain na kami at natapos na nga kami kumain, kaya bye muna mga kachimay. Maghuhugas pa ako ay, tingnan nyo naman, ang dami-daming hugasin. Ingat sa all!